Guys, welcome back. Welcome back sa aking channel, guys. For today's video, guys, ay share ko lang, guys. Share ko lang mga happenings, diaries ko, moments. Share ko ang mga ano to, guys. Ang kati niya. So guys, kumusta na kayo, guys? So since tayo ay hindi nakapag vlog ng maayos, and then now guys, for sure siguro maka-update ako sa aking mga vlog this month tsaka next month, kasi guys marami akong share. So ngayon pala guys ay June 4, Huwebes, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Thursday. So ngayon pala guys ay June 4, Huwebes. So time check, ang oras natin guys ay 3:16. So ako lang dito sa bahay, guys. So share ko lang guys, kaya lang kami nakauwi galing sa guys, hospital, since ako ay na miscarriage, guys. Ako ay nag-miscarriage last June 1 ng gabi, guys. So sayang guys ang ating pinagbuntis. For the second time ako ay nag-miscarriage, guys. So hindi ko alam anong dahilan. Marami akong mga regrets, mga what ifs. So, ganyan siya, guys. So ayan, nawala siya ng bali mag 3 months na ngayong guys, 16 siya. So nawala siya, nakuha ko last June 1. So share ko ang guys. So as you can see sa aking unang short video, guys, ay ako ay nag positive for pregnancy last April 18. And then guys, since April hindi ako nag-spotting, not until May, kasi nga by May ako ay stress nung upcoming birthday ni Princess. Siguro guys, nung ako ay nag-grocery, yun ang una kong guys, suspect siya na yung tumawid kami sa kanasira na daan, guys. And then nahulog ang isang gulong ng tricycle sa gilid ng kalsada. So ako ay nasakay. Ang sabi ko ay okay lang, pero by the next day, guys, nag-cramping na ako. And then na siya by nung May 20, kasagsaga ng kaarawan ni Princess, by 19 din, 17, 18, 19, ganyan siya. So ako ay nalungkot ng sobra. At ako ay napaiyak dahil ako ay mag-absent, pero hindi ako pina-approvean kaagad. Ang sabi, ako ay mag-half day sa birthday na lang. So ako ay nalungkot at rabing lungkot ko at naiyak ako. Ako ay napaiyak na sa lungkot ko, guys. Then okayhan ako na mag half day na lang. So andun. So since tayo ay inukihan, tayo ay nagluto tayo ng kaunti, pero I think doon guro sa guys, na-stress ako sa mga ginagawa akong pa-travel everyday. Sa araw-araw ako nagbiyahe, guys. And then nung nagluto ako, so meron talagang regrets, guys. Accept kong may regrets ako, kasi nga yung plans na sana yung sa birthday niya, para hindi ako mapagod, ay na lang daw kami mag Jollibee, ganyan. So celebrate. Pero guys, naisipan ko talaga na
maghanda na lang kahit konti. Ako'y nanghiram pa talaga guys ng panghanda sa birthday niya guys, kasi every birthday niya naman ay maghanda kami guys kahit konti. So parang feel kong lumalungkot siya dahil hindi kami makapaghanda. Sabi niya okay lang, pero makita ko sa mukha niya na lungkot din ang anak ko. So yan, hinahanda ko siya ng konti, and then ako ay napagod guys kasi nga nag half day pa ako, then umuwi pa ako after lunch, then magluto. So sobrang pagod ko guys, and then yun na nag-start yung mga spotting ng mga paunti-unti guys. So hindi ko siya pina-check up, pinakiramdaman ko lang baka okay lang yon, kasi nga always akong nagugol. So next time bawal talagang magugul lang, kasi nga dun normal lang daw, pero hindi na pala, sign na pala yon guys. So then by this 21st ganyan, then mag-stop ngayong araw, by next day may na naman ako spotting ng konti. Pero by this guys, last May 28 yun siya, may pag tayo sa CR, yung maiwan sa tissue guys, para siyang sticky na puti at saka may brown, parang sipon guys. Yung una guys, May 28. And then guys, pagka May 30, Sabado, nag-duty ako dyan ng Sabado. So parang talaga, ang by afternoon gusto ko na talagang umuwi guys, kasi nga yung puson ko guys, na siya, parang masakit talaga siya, masakit ilakad, parang siya, cramping ng ganyan, cramping. Pero ko lang siya, parang dinadala ko lang, kasi nga ang balik ko sa ubi ko guys ay naka-schedule ako by June 6 sana. So ngayon sana Sabado yung second check up ko doon sa last na ubi ko. And then dahil sa kadalhan ng wala tayong budget talaga guys, accept naman ako dyan na wala kaming financial. So naghintay ako makapag-cash advance ganyan, kasi nga plan kong magpa-check up kahit na hindi pa yung days na day na pang schedule niya, kasi plan ko magpunta sa Barangay Health Center guys. So nag-chat ako doon sa health center kung anong schedule nila sa prenatal check-up. So ang sabi doon guys ay Monday. So ang Monday ay June na siya, June 1. So May 31 guys, hindi ako nakapaglaba. Kunti lang nalaban ko guys, kasi masakit talaga ang puson ko. Masakit na may kasama sa likod. And then hindi ako nakalaba, concentrate na maglaba. Then kinagabihan guys, may na siya, pag umihi ako guys, may na siya yung black, pag natin, may na siya, black, ang sticky na black na siya guys. So kinabahan ako guys, in my mind, nagsabi na ako sa aking asawa guys na ganyan. So what if ganyan? So punta kami Monday, June 1 na siya guys, sa Barangay Hall. Na lang ako na mag-absent talaga guys, kahit na ako'y kailangan sa office, ako ay nag-absent talaga guys for check up. Pero bala ko mag half day muna, pero hindi na guys, kasi nga pag sinabihan ako sa center guys niya, pag ganyan talaga, pag nag-start ka ng mag-spotting ay magpa-check ka agad, kasi nga ngayon sabi niya kung marami na until guys, June 1, para na akong dinudugo guys. Marami akong napkin na nagamit, na napkin, para na akong dinudugo guys, mga blood clots na siya guys. And then sabi ng midwife ay magsabi or magpa-check ka agad, kasi nga
para maagapan mabigyan ng gamot na pangpakapit daw. So nirefer ako nila sa malapit na doktor guys. So hindi ako nakapag-duty, and then pumunta kami sa doktor guys. Pina ultrasound ako, tiningnan kung buhay pa ba ang baby ko, and then by that time guys, always cramping pa rin ang aking puson guys. Cramping pa rin, cramps, masakit, para akong guys, nagbati, para akong papuntang manganak guys ang feeling ko. And then pinabalik kami ng afternoon guys para sa reading ng ultrasound. So sabi ng doktor guys ay hindi na masabing patay, kasi nga kung patay, ang nakasaad sa ultrasound ay fetal demise. So nakalagay doon sa aming ultrasound na guys, sa result ay 7 weeks and cardiac not identified. So hindi identified ang cardiac. So since binigyan ako ng pag-asa ng doktor guys, ako ay binigyan ng pampakapit. So ang presyo ng pampakapit guys ay 90 pesos per ang isang piraso. 90 pesos ang isa guys. So bumili kami, bali ng 4 muna, pero ininom ko ng hapon yung isa, then pag after maghapunan ng isa. So hindi siya nagapan guys. After ng hapunan guys, grabing sakit ng puson ko guys. Parang gisqueeze ang puson ko guys. Hindi ako talaga, parang sakit talaga, marag manganak, para akong nanganganak guys. So pabili ako ng mansanilya ni Papa Jojo kasi makaplas ko sa puson ko, baka hangin o panuhot. So ngayon pag haplas ko, pag massage ko guys, pag may pumutok guys sa sa dito ko, may pumutok, pag tingin ko guys, dugo siya. So yun ko na, sabi ko Papa Jojo na, nako, baka to Brad, ganyan. Sabi ng asawa ko, wala tayong magagawa, ganyan. And then miga ako guys, then pinifeel ko lang ang sakit guys. Parang talaga, manganak ako, nagbati, ganyan. So gusto kong mag-ihi dito sa Arinola, kasi hindi pa kami naghapunan. Pangalawang punta ko sa CR, gusto kong mag-CR, maglabas ng dumi. So pangalawang punta ko doon nila mama, nakalabas ako ng dumi, pero masakit pa rin ang puson ko. And then yun guys, pagkahiga ko, din bumangon ako maghihi sa Arinola. Yun na siya, lumabas na siya guys. So napunta siya sa Arinola guys. So sad to say na nag-miscarriage na naman ako. So yun, dinala ako nila sa hospital. Punta kaming hospital guys. So nagpa-piraraspa na naman ako guys. So since nag-opiraraspa tayo sa public hospital guys, so hindi ko in-expect na ang sakit pala guys. So nagpunta kami ng gabi, mga around 9 or quarter to 10, mga 9 PM punta kami. So ako ay na-admit by 10 PM, ganyan siya, na-admit ako guys. So na-schedule ako ng opiraraspa in the morning, mga 6 AM, pero naraspa ako by mga quarter to 11. So hindi ko expect guys, ang experience ko talaga guys, ang sakit talaga guys, triple guys, kasi nga last raspa ko guys ay painless yun. So hindi ko na feel, kasi pinatulog muna ako nila. So ngayon guys, hindi ako pinatulog, nakikinig lang ako sa kanila at nakiramdam sa ginawa nila sa akin. Hindi man lang sila So naputo lang ating video guys, kay maximum daw to.
So ngayon guys, share ko sa inyo ang ating sa raspa na tayo guys. So part 2 na lang ito guys. And then sa raspa, share ko sa inyo guys, last 2023 ako ay nagpa-opera raspa din for my first miscarriage. Iyon ay sa lang, clinic. So sa clinic guys, pinagbayad ako ng 15,000 package na yon. And then ang ginawa sa akin doon ay painless na operation. So bali ako ay pinatulog muna guys bago ako niraspa. So hindi ko na feel yung sakit. So kinahaponan talaga guys kasi ay nakauwi kami. So yun lang, hindi ko na feel yung sakit. So ngayon guys, this year, last June, kahapon guys, kahapon ba yun? Last June 2 ako ay ngayon ay 4, so June 2 ako ay so nag-expect talaga ako guys na same lang ang procedure by yung dun sa akin sa clinic sa doon, pero hindi pala pareha guys, kasi nga na-feel ko yung sabi niya nagmadali daw sila kasi kinumpare nila guys kung ilang minuto sila matatapos, kasi yung iba daw 30 minutes hindi pa tapos. So kanila parang madali lang yun guys, dali lang kasi nagmamadali silang kahit ano na lang binira sa akin nito sa matis. So ngayon guys, masakit pa din ang puson ko, mga 4 days na mga 2 days na. So ako ay guys, naka-leave for 2 months siguro guys. Hindi ko pa alam kasi mag-file tayo ng maternity, pero nagsabi daw ng amo ko guys na dapat 2 months ang aking leave. So God, wala tayong magagawa guys kasi katayo naman ang So tapos na rin guys. So based experience ko, parang na guys, parang never again ganyan siya, pero feeling ko gusto pang guys, magka-baby. Pero ang ating edad guys ay sabi nila ay hindi na daw pwede kasi 40 years old na tayo guys. Hindi na daw pwede kasi ang aking edad ay 40. So ang sabi ng doktor guys, pang ilan ko na itong miscarriage? 2 sabi niya. Sabi niya din, isa lang ba ang ama daw, kasi nga always ako nag-miscarriage. Kasi nga sabi niya, if ever ganyan, so hindi daw kami compatible ng asawa ko. Iwan ko, sinabihan ko ng asawa ko. Nagagalit yan siya, sabi niya. Nagagalit siya sa pag sinabihan ng baka hindi daw tayo compatible ganyan. So hindi ko rin alam guys kung bakit. Pero in science guys, yan talaga daw. Pag hindi compatible yung mga mga chromosomes ganyan. So possible po siguro guys sa aking sugar, pero ang sugar ko guys ay bumaba naman. So sabi ng doktor guys, okay lang naman daw pag at least 117 ganyan, 120 para lumaki daw ang baby. Pag ganyan mga 90 ganyan, maliit daw si baby. Pero sinabihan talaga ako ng doktor guys nga after nito wag na daw ako magbuntis kasi nga sa edad ko rin daw. So anyan siya. So yan lang masishare ko guys sa inyong mga buntis ngayon guys. Mag-ingat sa dinadala nyo. Ako ay maraming regrets. Binigyan tayo ni Lord ng isang pagkakataon, hindi ko na alagaan guys. So maraming regrets. Maraming sana umabot sa isip ko. Maraming regrets talaga guys. Sana bed rest ako, ganyan, nag-ingat, always ako laban ng labas. So sabi ng doctor guys, hindi ako magpagod, pero nasabi ko na napagod talaga ako sa mga labahin ko dok, super dami everyday inya biyahe. So yan lang muna ang i-share ko guys, kasi ang ating phone ay full. So marami tayong pag-usapan since nandito ako sa bahay guys. So tayo ay mag-vloggers muna kahit na walang mag-watch guys. So baka naman kayo ay mag-subscribe my YouTube channel guys. Sus, may wala, shh, ang taga ay similip sa aming pintuan guys. So since dito ako sa bahay guys, always tayo kwentuhan talaga dito ako sa vlog, mag-focus
Kasi wala tayong trabaho guys. Ang mayroong trabaho, konti lang kasi mabinatay guys. Dito tayo mag-share ng ating mga karanasan sa buhay guys. Mga gawa-gawa konti. Yun siya. So, ito lang muna guys. Mag-edit muna ako ng video kasi full na. So, see you on my next video guys. Bye bye. So, share ko nito next guys kung bakit nandito siya. So, see you on my next video guys. Bye.